Yun. Committee on Ethics, Public Works o Infracom. Samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon. Lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at para lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. At sa naging privilege speech ni Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta, nagbigay ito ng hamon sa Kongreso. Aniya, ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno o ang ginawang sistematikong pagnanakaw? Gate ni Marcoleta, malinaw na mas malala ang aligasyon ng bilyong-bilyong piso sa kabanang bayan na nawawala dahil sa umano'y ghost projects sa flood control kumpara sa pagpo-post ng isang kongresista sa social media na sumasalamin lamang sa sentimiento ng publiko. Dagdag pa niya, ang post ni Congressman Kiko Barzaga ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming Pilipino. Panawagan pa ni Representative Marcoleta, huwag hayaang maging sandata ang House of Representatives laban sa sarili nitong mga miyembro. Samantalay sa panayam sa The Big Story ng 1PH, diretsong umalma si Congressman Barzaga. Aniya, yung ibang congressman nga, nahuhuling may kabit, pero di sila na ethics complaint eh. Ayon sa kongresista, tila nagiging normal na sa Kamara ang pagbaliwala sa mga aligasyon ng immoralidad at mas seryosong paglabag habang agad namang pinaparusahan ng mga kritiko ng administrasyon. Gate ng Ethics Committee, ang suspension ay dahil umano sa posibleng pagkasira sa reputasyon ng institusyon dahil sa mga matatalim na posts ni Barzaga. Banat pa ni Barzaga, Kanachel Jokno at Leila de Lima. Aniya, hindi nauunawaan ni na Congressman Jokno at Congresswoman Leila de Lima ng Ethics Committee na ang kasong ito ay magtatakda ng President para sa mga susunod na ethics cases tungkol sa online expression. Maaaring gamitin ng anumang administrasyon ang interpretasyon ng Ethics Committee na hindi dumadaan sa due process ng korte kapag mayroon silang supermajority sa Kongreso. Ikalawa, ang sinumang congressman ngayon ay maaaring i-reprimand, suspend o i-expel dahil sa mga aksyong nagawa nila bago pa sila may proklama at manungkulan. Ngayon, ginamit sa kaso ko ang ebidensyang mula pa bago ako maging miyembro ng House of Representatives. Paano yan? Yung ginamit nyo kay Congressman Kiko Barzaga nung hindi pa siya congressman, no? Paano ngayon yung kay Laila de Lima, yung video niya na kumalat, yung kay Jonel. Sa bagay, hindi naman mangyayari yon kasi nga ito kasing kongreso na to ay weaponized. It is ano ito armas ito ni Boy Pulburon to eliminate yung mga kalaban niya sa politika, yung mga kritiko nila sa mga pagnanakaw. Kumbaga ginagamit nila itong weapon. Hindi na ito legislative body, ito ay isang weaponized institution to suppress yung mga kalaban nila sa politika at yung mga potential na magiging balakid nila sa kanilang pagnanakaw. Kasi kung pagbabasihan mo yung ginamit nila ditong pagsuspinde dito kay Kiko Barzaga andun yata yung may nag-post na may babaeng
Ito yung nakaraang, ewan ko kung sino pa yung ethics committee chairman nung panahon ni yung 19th Congress, yung sumuspindi kay at tumanggal kay Teves, no, kay Congressman Teves. Yun mismo ay nagreklamo yung babae, no. Yung isang babae nagrereklamo dahil hindi daw inanakan daw ng kongresista na dating chairman ng ethics committee, hindi nagsusustento. Hindi lang yon, pati yung kapatid ay binengbang din ng kongresista, pero hindi, isipin mo, chairman ng committee, ethics committee, yung congressman na yon. Yung pala, dapat doon, ethics committee. Kasi isipin mo, magkapatid, binengbang niya, di ba? Tapos ito ngayon, ito si Congressman Kiko Barsaga, no? Nag-post lang ng ang bilis nyo sinuspinde. Paano ngayon yan? Kung ganyan pala ang logic nyo dyan sa dapat ito si Dilima, matanggal na rin ito, masuspinde rin ito. Diba? Hindi nyo naman gagawin yun kasi kasabat nyo ito sa mga kalokohan nyo dyan sa Kongreso, no? Tapos sasabihin nyo, parang yung Kongreso ay dahil kay Kiko Barsaga ay nawawala ng, kumbaga, nababastos. Ano ba mas importante sa inyo, yung nagsasabi si Kiko Barsaga na magnanakaw managot itong si Bongbong Marcos, o yung mga kasamahan yung kongresista dyan? Diba? Wala naman kayo talaga ng kredibilidad. Ano naman kredibilidad pa sinasabi nyo? Puro kayo magnanakaw dyan. Linti kayo dyan, ano? Ang kakapal ng mukha nyo. Diba? Dapat ito si Saba tanggalin dito. Ito kasi malino na may testigo ito Okay, tuloy natin to. Inuuna nila ang interes ng kanilang partido at ang short-term political interest ni Senator Ontiveros kaysa sa integridad ng institusyon. Kaya para kay Mr. Will Talker, dito na tayo kay Will Talker. Ang sinasabi ko lang dito, wala na talaga tayong aasahan dito sa gobyerno ito kasi sa laki ng nakawan, no? Sa nakawan, nakita nyo naman yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, talagang triple, quadruple kayod o propaganda, ang ginagawa niya. Mayroon pa nga isang sundalo, yung bagay, okay lang yun kasi naglingkod naman yun at sambayani. Isipin mo, pati yun, sabi niya, pinopromote niya, bla bla bla, okay lang yun, ang problem, mas maganda nga yun. Kaya lang, papansinin mo siya, lahat ngayon ng pwede sakyan ni Bongbong Marcos na propaganda, sinasakyan niya at yung mga kalaban niya, alimbawa, katulad nito si Kiko Barsaga, sinuspindi niya. Sa susunod yan, i-expel nila yan itutulad nila yan kay Congressman Teves kasi hindi naman titigil ito si Kiko Barsaga Hindi yan titigil yung forma yung attitude ni Congressman Barsaga na yan, nakahanda na yan para ma-expel diyan sa Kongreso kasi 2 taon lang naman magtitiisan. Susunod, kongresista, baka nga maging senador pa yan So hindi nyo kaya takutin itong batang kongresistang ito. At ako, sinasabi ko nga dito, hanggang hindi napapalitan itong administrasyon na ito, talagang kawawa tayong mga Pilipino rito at kawawa itong mga katulad nito lang sila Kiko Barsaga, yung mga matutuwid na kongresista dyan. Kasi yung mga matatandang kongresista dyan, yan yung mga lahi nung panahon pa ng ama nito si Bongbong Marcos, ay mga kasama na nila yung mga lolo at magulang nito sa pagnanakaw. So talagang, kumbaga, nakita nila yung second generation kasi ni Bongbong Marcos at yung second generation nitong mga magnanakaw na ito, nagkatagpo-tagpo sila dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya nga, kung titingnan nyo yung gobyerno natin
yung Senado weaponize. yung House of Congress, yung lower house, weaponize. Yung ating mga DOJ, weaponize. Against sa mga Duterte, against sa kalaban nila sa politika. But sana kung weaponize, against doon sa masasamang gawain ng mga tao dyan sa gobyerno. Yung ombudsman, design lahat yan to eliminate yung mga kalaban nila sa politika. At itong mga kongresistang ito, kaya naman ito kahit tumai si Bongbong Marcos, didilaan naman ito. Kasi dalawa. Una, pag natanggal si Bongbong Marcos, maaaring yung kanilang pagiging kongresista ay matapos na yung kanilang karir at makulong sila. Kasi lahat sila ay halos ay may kaso. Magkakaroon ng kaso kapag nawala na si Bongbong Marcos. Kasi sila talaga yung nagnakaw sa pera ng taong bayan eh. Ang pinagmulan talaga ng corruption, itong administrasyon na ito at saka yung kongreso. Hindi naman taong bayan ang nagnakaw, hindi naman mga ordinaryong tao nagnakaw. Ang nagnakaw ng pera natin, mga kongresista at yung administrasyon ni Bongbong Marcos. So hanggang handyan si Bongbong Marcos, walang mangyayari sa buhay natin. Believe me.